Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate for you. Para sa mga personal reading, pwede mo yung gawin yan. Punta ka lang sa Facebook or sa Messenger, i-search mo si Jing Tarot Reader. Search mo lang siya. No? Friend ko yun guys, hindi ako yun. Kasi hindi ako open sa personal reading pa sa ngayon. Okay, and follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot. Doon sa aking mismong TikTok shop, makaka-avail ka doon ng mga pampaswerte at saka mga bracelets. And makaka-avail ka rin doon ng ah, pangontray, mga ganon. Evil eye. So anyway, take only what resonates. This is for the sign of Virgo. Check mo yung iyong Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgos. Okay? Ay, yung iyong natal chart pala. Kasi kung hindi ka nakaka-relate madalas sa akin, check mo kung ano yung iyong Venus. Okay, dahil yun yung sa love. No? Kung ang pakay mong pakinggan ay tungkol sa love at hindi ka nakaka-relate sa akin, check mo yung iyong Venus sa natal chart mo. Okay, let's start your reading. This is for the sign of Virgo. Okay, wait lang, nalaglag. This would like to show up. So this is the Knight of Wands. Main energy mo to ha. Three of Swords. Knight of Wands, Three of Swords. Bottom of the deck is the Seven of Cups. You're really thinking about this person. Lagi mo siyang iniisip. Hindi lang, yung iba, kahit, basta natulala ka or something. Or maybe yung iba kagigising mo pa lang siya, agad niya nasa isip mo. Lang yung naiisip ng taong to eh. Nasasaktan ka. You're deeply hurt with the Three of Swords. I mean, the Knight of Wands kasi matindi yung pagkagusto mo dito sa taong to. Masakit para sa'yo na naiisip mo siya pero wala siya. Okay, masakit para sa'yo na hanggang isip lang yung nagagawa mo sa kanya. By the way, sorry about my voice. Kagigising ko lang. So sorry, no. Anyway, eto, puntahan natin yung person na ito. Sino ba tong person na to? Matindi pag-iisip mo talaga ng ginagawa mo sa kanya eh. And, hindi lang basta nag-iisip, nasasaktan ka rin. Person na kakonect ni Virgo. Sino ba ito? Spirit guides, angel guides. Person na kakonect ni Virgo. Person na kakonect ni Virgo. The Hanged Man. Eight of Pentacles. Okay. Ang Queen of Cups. So, nakikita natin, matindi rin yung emotion ng taong ito sa'yo. I don't know if you're dealing with a chubby person. Or medyo, bilog, ganun. Pwede rin namang hindi, guys. Pwede rin. Or malaking bulas. Alam mo yun. Pero pwede rin hindi. The Hanged Man, this person is really waiting for you. Naghihintay siya. Actually, wala siyang magawa sa kung ano yung situation niya ngayon. Parang tinanggap niya na lang kung ano yung sitwasyon niya. Maybe he or she is stuck to something, and then as much as possible, ayaw niyang gumawa ng any movement na ikasisira ng pangalan niya or ikagugulo ng kung ano man yung sitwasyon niya. So, the Eight of Pentacles, this person is really busy focusing sa kanyang money, focusing sa kanyang career. Might be kung ano man yung situation niya, gusto kanya, nakikita natin, mahal ka nitong taong to. But then, yung situation niya ngayon kasi sobrang hirap.
kailangan gamitin niya rin yung utak niya at hindi yung puso niya. Na oo, sa puso niya nandun ka, mahal ka niya, pero utak ang ginagamit niya sa ngayon. This person, I feel like hindi siya gumagawa ng any movement and pakikipag-communicate na may kinalaman sa kanyang emotions dahil makakasama or maaaring makasakit or makagulo ito ng sitwasyon niya ngayon. Okay? Anyway, sino ba tong person? I mean, ano ba yung connection na meron sa inyo ng person na ito? Connection na meron sa inyo for Virgos, please. Romantic feelings. This would like to come out. So, kunin natin daw. Codependency. Okay. Calling in your soulmate. So, you could be dealing with your soulmate. I feel like there's obsession with you sa ngayon. Obsession in a way na lagi mo nga iniisip tong taong to. There's romantic feelings or emotions sa inyong dalawa ng person na ito, but I feel like this emotion is real. Ito yung totoo sa nararamdaman mo, alam mo yan. But, yeah, nakikita natin you're really obsessed thinking about this person, kaya wala kang magawa. Diba? Parang nagugulat ka rin, hindi ka naman ganyan dati, ba't naging ganon? Ba't bigla mo na lang siyang inisip na parang masakit or sobrang hirap para sa'yo isipin ng taong to, no? What is your emotions? Ano lang natin, emotions, yung mga nasa isip mo, anong gusto mong mangyari dito sa person na to, spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo. Yeah, you could really be thinking about your person and maaaring nasa isip mo na soulmate mo tong taong to Twin flame mo tong taong to. Ano ba to nangyayari? Queen of Pentacles. Yeah. You want to have a stable connection. I mean, stable money, finances, career. Yan yung gusto mo. You want to move on from this connection. Pero also at the same time, you want to have a new beginning. Kaya lang parang imposible yata yung new beginning ngayon. So magmo-move on na lang ako. I feel like you are emotionally immature in a way na hindi mo alam talaga kung ano yung dapat mong gawin sa emosyon na nararamdaman mo para sa kanya. Na alam mo na soulmate mo siya, pero I don't know. I feel like yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng partnership, pag-uusap regarding pera, regarding dito sa person na ito. Ngayon medyo nalalamangan ka niya, no? Pwedeng financially mas angat siya sa'yo or mas ano siya. Mas magaling na siya ngayon sa'yo. Maybe you see this person as someone very stable. For some of you, you need help with regards to money for now. Hanggang dasal ka lang muna sa ngayon. Dahil soulmate mo siya or twin flame yung iba, nandun yung matinding pagmamahal or paghanga mo dito sa taong ito. I can see this person as the apple of your eye. So, lagi mo siyang napapansin or siya lang ang nakikita at napapansin mo ngayon. If ever that there's a third party situation sa connection na ito at nasa side mo yon, nakikita natin na hindi ka happy with your choices. Hindi ka masaya sa naging choice mo. You're not, sabihin na natin contented. Hindi ka kontento if nasa side mo yon. How about your person? Anong emotion niya towards you? Ano nasa isip niya? Anong gusto mong mangyari? Two of Swords. Okay. The Star is here. The Sun. The Death card.
I feel like gustong-gusto ka niya before, pero medyo nabago na yun, with the death card. Medyo malaki na yung pagkakaiba. Kasi, with the Two of Swords, I feel like feeling niya, ikaw yung hindi nakapag-decide. Ikaw yung hindi makapag-desisyon. Parang ganun. Yun yung nasa isip niya na parang, ikaw yung hindi makapag-desisyon eh. Bakit bakit binabaliktad mo na ako yung hindi makapag-desisyon? Yung iba sa inyo, kahit eto take only what resonates. Kasi high chance na there's a third party situation dito eh. Kung nasa kanya yung third party, kahit nasa kanya yung third party, iniisip niya, ikaw yung hindi makapag-decide. Kasi kung nakapag-decide ka, maybe, lumapit ka sa akin, sinabi mo yung emotions mo, etc. Ganon. Pero, dahil hindi ka makapag-decide, feeling ko hindi mo ko tatanggapin or what. Or maybe yung decision mo or yung choices mo is mali. Kasi nga nakikita natin may choices, pwedeng nagkaroon ka ng choices pero hindi ka masaya sa choices mo. Sa ngayon, because of that, binaliktad na ng person na ito yung emotions niya for you. Ibig sabihin, hindi kasi kita pwedeng gustuhin, hindi kita pwedeng mahalin. Kailangan kalimutan kita. And with the death card, yeah, this person is like, magpapakasaya na lang ako sa buhay ko without you. With the Two of Swords, yeah. Pinangawa ka niya na rin. Sa ngayon, masabi natin your person is already happy. Already happy in a way na wala siyang choice eh. Kailangan niya maging masaya. Alam mo yun. Pero deep inside, of course, there's this thought of you. Nandun pa rin ikaw sa isip niya. Pero, hindi para, alam mo yun, hindi para magpakalungkot na naiisip ka niya. Okay, normal naman na naiisip na kita lagi. Sanay na ako. Hindi ko na kailangan masaktan. You do have your healing family issues. Like what I've told you, healing. Yung person, ikaw, maaaring ikaw, nasa stage ka ng healing and then this person na ito, pwedeng na-learn niya na yung mga issues or natutunan niya na yung mga issues sa inyo and then parang tinanggap niya na lang at saka tinignan niya na lang kung ano yung sitwasyon ko ngayon at ano yung magbe-benefit sa akin dito sa sitwasyon ko ngayon. Parang ganun. Kung ano yung mga makukuha pa niya dito sa sitwasyon niya ngayon. Like maybe nakikita niya dati na mas magbe-benefit ako sa'yo, pero kung ano yung sitwasyon ko ngayon, sige, kung ano na lang mabe-benefit ko dito na lang ako. Okay? If he or she is in another relationship, pwedeng, ayun, hindi, okay na rin tong partner ko. Marunong naman magluto. Pwedeng ganun. Marunong, okay naman. Magaling naman kumanta. Pwedeng ganun. Or, sweet naman. Pwedeng, tanggapin ko na lang kung ano yung binigay sa akin. So, may acceptance mula sa person na ito. Sa kung ano yung sitwasyon niya. Kasi wala ka eh. May binaramdaman niya rin yung soulmate energy sa'yo. Pero wala ka eh. Alam mo yan. So, what will happen in the future for the both of you? Hindi ko alam kung makaka-relate ka guys dito. Kasi, I feel like konti lang yung makaka-relate. Knight of Swords is here. Page of Wands. Okay. In the near future. Page of Cups and Wheel of Fortune. Seven of Swords. Future for the sign of Virgo. You do have your heart-to-heart conversation. See? Nakakita tayo ng communication in the near future, but it's not that big communication. Pwedeng fast communication sa inyo. And nakikita natin na medyo magiging malaki yung pagbabago regarding this person. Release your exes here. So, wedding,
Let me just clarify itong the Wheel of Fortune. Why is the Wheel of Fortune here? Knight of Swords, Knight of Cups, and Queen of Wands. Three of Wands is here. The Emperor. Okay. The Tower. I feel like there's a problem. Kaya magkakaroon ng communication sa inyo kasi may problema. And I feel like it has something to do with someone's relationship. So, pwedeng relationship mo or relationship niya. Alin man doon. Pero nakita tayo ng ending of a relationship or someone else connection. Kaya magkakaroon ng communication sa inyo. Okay? Iba-iba din, guys. Iba-iba din. May nakikita tayong communication na mabilisan lang. And it is because ikaw ang mag-handle. If ever na relationship niya yon na may problema, may ending, ikaw ang mag-handle nito eh. Pwedeng mga magkakamustahan lang and then aalis ka na naman sa communication or hindi ka na naman masyadong magpaparamdam. I don't know what you're thinking right here ha. Kasi nasa sayo yung actions eh. Nakikita natin na possible na magkaroon ng communication right after yung problem. Pero ikaw ang magdadala kung itutuloy ba tong komunikasyon na to or magpapaka-cold ka na naman sa person na ito. Pero let's clarify. Yeah. Ikaw ang magdadala kasi I can see possible reconciliation sa inyong dalawa with the Three of Cups nitong taong ito. Kasi matibay naman talaga yung connection ninyo with the Strength card, Leo energy. So high chance ang reconciliation ng iba, pero yung iba high chance na iwasan mo na naman siya. So, technically, may conversation, may communication with the heart-to-heart conversation in the future. Pero ikaw ang bahala kung saan mo dadalhin. Okay? Pwedeng mag-reconciliation, pag nagkaroon ng reconciliation, definitely may level up ng connection, ng communication. So, sabi ko nga, pwedeng magtuloy. Okay, maybe this is the one that you're waiting for with the Temperance. And in the future, nakikita natin na high chance na itong person na ito ay mapasayo. And then, hindi na siya makakawala sa'yo. Okay, kung magkakaroon ng relationship, sayo siya with the Eight of Swords. Pero, ikaw ang magte-take ng action with the Page of Swords kung gusto mong mangyari itong Two of Cups, which is yung relationship sa inyong dalawa. Okay? Pero yung iba, pwedeng matakot, hindi ituloy si connection, pwedeng magpa-cute. Alam mo yun, yung magpa-cute na parang, ay bahala ka nga dyan, parang gano'n. Pwedeng hindi ituloy ang conversation, so ikaw ang magdadala nito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.